Yo, what's up sa inyo lahat mga ka-tech? Welcome back sa ating munting channel. And, for today's video mga ka-tech, meron tayong i-update sa ating ginawa ngayong balisang Sony 43 inches Smart TV na po to. Medyo mahirap yung kanyang problema at nagawa pa natin ng kunting paraan. No? Pero bago ang lahat, gusto ko nang batiin yung mga kaibigan natin na pa sa mga previous video natin. Ayan, so shout out muna kay Brett, the Lady Tech, kanyang Facebook channel, Facebook page na supportahan natin mga ka-tech, no? Shout out din kay sa kanyang ama na si Dami Catronic Body. Ayan, kaibigan ko to. May YouTube channel na supportahan natin. Shout out din kay Nueva Bikes Adventure, kay Master Edwin, no? Shout out sa yung Master at sana supportahan din natin to. At kay MDS Electronics Services, shout out sa yung Master, no? At sana supportahan din natin to kasi may channel din to, no? Ayan. At kay Buddy Ken Lamiera, ayan, shout out sa iyo idol, no? At sa mga kagrupo nating mga electronics technician at mga kaibigan natin mga tech vlogger, no? Shoutout sa inyong lahat mga sir, samahan nyo po at simulan natin to. So ito po yung unit natin mga ka-tech, no? Ayan, Sony 43 inches din. Yung model nito ay ilalagay po natin sa description, no? Yung problema nito, noon kasi yung yung full version natin nito, your full video natin doon sa ating second channel, The Technician. Ito update lang po to sa ating channel. Itong kasi, yung unit na to, ang problema niya is flicker siya, yung kalahating linya nito. Nakabaliktad kasi to eh. Ayan. So yung flicker niya kalahati yung flicker niya. So kahit ini-block mo yung kanyang clock, it's either right or left, wala pa ring epekto, ganun pa rin yung resulta, walang pagbabago kahit na-i-block mo yung kanyang mga clock, pati yung swap, add even niya or swapping niya, wala pa ring result, wala pa ring pagbabago dun sa kanyang screen. So, ito pala yung kanyang clock, ayan, meron namang level dyan, ito yung level niya, clock 1 hanggang clock 8, tapos, BGH add even, ito yung kanyang swapping voltage, din BGH, BCSTN, BCOM. So, ito naman yung sa side na yan, papuntang left side kasi nakabaliktad. Dito naman yan kukonekta papuntang right side. So ang ginawa ko is try ko na yung kanyang swapping voltage or BGH add at even, pinutol po natin yung kanyang source dito sa kanyang source ito. Kita ba? Ayan, dito kasi yung source ng ating, wait pa tayo yung pantutok, pamihira. Sana lang. So ito yung source ng ating add even, ito, yung nakat natin na konti na to. Sumingan natin. Ayan. So ito yung add even, itong pantay nyo, kita nyo ba yung cutting na to? Ayan, pinutol po natin yung source na galing sa may level shift tab natin yung kanyang add even para mai-bypass or i-modify natin yung kanyang panel. Ito po siya. Papunta yan dito sa side ng ating ribbon. Ayan. Ito yung papasok sa may left, papunta left pa right. Ayan. Papunta natin. Yun. Then, yung pinama natin yung add even at saka kinonekta natin sa may BGL line, buong screen na yung napi-flicker. Tapos, nilipat natin sa may BGH line, yung 29 volts. Naging black screen yung kanyang kalahati, tapos normal yung bandang taas. So nahirapan ako sa trouble na to. Ang daming tape, kita nyo ba? Tapi na pong tape na nakalagay dyan. Natin pakunti-kunti kasi yung blocking natin kung saan siya uubra, pero hindi talaga gumana, no? At saka yung pinagsama natin yung add even niya, connecta natin sa may supply. Gumawa na rin tayo ng back converter. Gumamit na rin tayo ng back converter. Na-adjust natin yung supply napapasok doon sa kanyang add even hanggang 40 volts pababa, wala pa ring epekto, no? So ito yung naging gumanda konti yung ating panel sa ganitong paraan. Kita nyo ba? Ayan. Kita nyo ba yung add even na yan? Ito. Yung ito, ganito kasi yan kasi kinuskus na natin yung kanyang insulator. Test point yan. So itong dito yung kanyang BGH add. Tapos yung kasunod naman yung kanyang BGH even. So yung BGH even natin, nakakonekta po yan dun sa ating BGL line. BGH pala, BGH. Ito. Ayan, kita nyo ba yan? Ito sa may capacitor na to, konektado yung BGH linya natin. BGH to
BGH even. Ayan, yung dito sa may side na to. Tapos ito namang BGH add natin, konektado naman yan sa BGL line natin na yan. Ito. And then dun sa may capacitor dinugtong natin yan. Ayan. BGL2. Yan yung BGH natin, BGL natin. Konektado yan dito sa may BGH add. Ayan. So ito na po yung kanyang resulta. Check natin. Ito sa may mirror. Ayan. Ang dumi ng mirror natin. Sa labas ng logo ng Sony. Ayan o. Nawala na po yung kanyang black screen. Nawala na rin yung kanyang flicker. Nawala na rin yung kanyang flicker sa may bandang baba. Kasi nakabaliktad nga to. Pero yung guhit talaga, na-adjust na kasi natin yan eh. Meron po siyang guhit. Pansin nyo ba? Ayan. Meron po siyang guhit dun sa kanyang panel. Mula gitna pa hanggang pababa. Pero pa isa-isa lang. Ayan. Hindi na talaga siya kayang makuha doon sa ating ginawa. Bali, in-adjust din natin yung yung even natin. Kinekta natin sa ating back converter. In-adjust natin pababa hanggang 17 volts pataas hanggang 40 volts. Sinagad natin. Wala talagang pagbabago. Hindi talaga makukuha yung kanyang parang finalize or linya doon sa kanyang screen panel. Pero nawala na po yung flicker. Nawala na po yung black screen. Ayan. Freezing pala yung freezing display niya. Ayan. Freezing display sa may bandang kalahati. Then merong linya, may guhit. So yung freezing lang yung nakuha natin, na-resolve natin. Tapos yung linya, hindi po natin kinaya yan. So, pero at least maganda na yan tina. Kasi dun sa dati na kalahating screen, mag-freezing po siya. Masakit po sa mata, hindi ka makapanood ng maayos. No? Ayan. So lalagyan ko muna yan siguro. Wait. Tinanggal pala natin yung palang button natin. Tingnan natin kung may na ba tayo dito. Wait, ito pala. Ayan. So, meron tayong yun oh. Ayan. So, wait lang. Hanapin natin yung source. Andun pala yung source. Ayan. So, kita nyo ba? Wala na po siyang freezing display. Ayan. Wala na po siyang freezing display. Lipat nga tayo dun sa sa kanyang input. Maging punta tayo sa my HDMI 1 para hindi na, kasi kapag raster para siyang nagpi-freezing eh. Ayan. So pansin nyo ba? Wala na po siyang freezing, di ba? Wala na pong freezing display. So nakuha natin yung kanyang freezing display, pero yung guhit talaga, ayun may guhit sa linya. Mga guhit na maliliit, hindi natin kinaya. Pero at least nagawa natin paraan yung freezing display niya para mapanooran siya ulit ng customer. Bale, yung may-ari pala nito is pinsan ko. So, ginawa ko talaga yung makakaya normal unit na to, pero hindi talaga kinaya. Kasi matagal na kasi itong problema na to. Dati daw, kunti pa yan dito sa may bandang ilalim, kunti pa yung linya. Hanggang sa tumagal, lumaki na po yung kanyang linya, napipressing na po siya hanggang kalahati na ng panel. Ayan. So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga nasagang nanood. Update na po tayo sa ating ginawa ngayon. May God be with us always. And this is your service Ryan Cruzet Tech. See you in our next video.